Nagbabala naman ang ilang kongresista kaugnay ng umano'y tinatawag na scenario setting na ginagawa ng administrasyon bilang paghahanda sa posibleng martial law. Tila hinuhubog na raw kasi ng gobyerno ang isipan ng publiko para sa pagbabalik ng diktatorya sa bansa. Gaya na lang daw ng pagpapalutang ng sunod-sunod na insidente ng pambobomba at mga kaso ng iligal na droga. Maging ang hero's burial ni dating Pangulong Ferdinand Marcos maaaring ginamit din daw para malaman kung tutol pa ang bupliko sa batas militar. Nabanggit na noon ang Pangulo na balak niyang suspendihin ang writ of habeas corpus para masugpo ang iligal na droga. Before Marcos declared martial law, there were these bombings, the supposed ambush of Enrile, and other propaganda which would justify declaration of martial law. Magandang umaga, bansang Pilipinas, hindi magdideklara ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Pangulo, walang silbi ang martial law kung idideklara ito sa bansa. Walaan niyang naging magandang resulta ang naunang martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi rin siya anya papayag na magkaroon ng kahit anong uri ng pangapi sa bansa habang siya ang Pangulo. Matatandaang sa mga nakalipas na mga talumpati ng Pangulong Duterte, may ilang pagkakataon na nababanggit nito na minsan ay natutokso siyang ideklara ang martial law at posibilidad ng suspensyon ng writ of habeas corpus kung hindi mahihinto ang lawlessness sa Pilipinas. What I really want is just my country at peace, lahat mabubuhay, lahat ng magmasib ng land reform bago ang federal system, for the individual Maguindanao or Maranao to have his land. I'm willing to, yung unang ibigay ng Japanese Day ngayon, I have to hurry up because there are cocktails going on. Ako yung guest nila. Birthday ni Emperor. So I have to run there at the opposite side. Yung aid nila, unahin ko talaga ang... Ako mismo magpunta. Doon sa Maote, 5 kambing, huminto ka na. Mamatay ka. Pag-tension, ilan? 50 lang kayo, tapos maglaban kayo ng armed forces. Kalukuhan. Pumunta ka na lang doon sa Middle East. Pamili ka ng anong aeroplano, Emirates. Okay, bigyan kita ticket. Hindi doon. Wala namang gawin mo dito, disturbuhin mo isang community. Then what? After that, how about yung namatay? They are into believing something which is not really true. Kasi yung kausa nila hindi nga atin eh. Wala naman I do not allow oppression in this country. And I will never do it. Ano sabi nila, martial law? Martial law. Mag-martial ako dito. Patayin ko lahat yung Maote, pati yung mga religious extremists. Then, bakit? Yung bang nasa utak niya, maipasa niya sa anak niya? Hindi, kanya yun eh. So, but what this guy would remember is ang tatay niya pinatay. So, martial law for what? Killing people? I would rather empower every mayor. Huwag lang ninyo gamitin Seba, because there's mga sundalo to, and they would never accede to any illegal order. Yung utusan mo mag-escort ng droga, sabihin ko, sir, utusan mo, barilin mo. Ikaw mismo magbaril ng amo mo. Ba't kung sabihin mo, punta ka doon sa brigade, and you tell your story,
why your community is not safe anymore, then I will give you the blanket authority. Go ahead. What is your order? Pero kung magaling pa sa akin, mag-martial law, kalukuhan niya. Nag-martial law mo tayo, ano nangyari? Gumaling ba ang buhay natin hanggang ngayon? Wala. Kaya itong mga taga Maynila, akala nila siguro, hinihintay nila ngayon, na magagalit ako. Martial law dito, martial law doon. Barilan dito, barilan doon. Pag alis ko, dumami ang patay lalo. So you build a nation over the dead bones of the Moro and the Christians. Wala namang kasalanan to. Tatay ko pumunta dito. Hindi man niya alam yung istorya na yan. Abogado yun. So I am appealing really for you to, maski yung mga leader, dali kayo. Ito yung target natin. Ito yung gusto natin. Ito yun ang gusto rin ni Duterte. Sundan lang natin siya. Wala naman itong inutos na saktan mo ang kapwa-tao mo o nakawan mo yung ibang tao. Ito naman papunta para naman sakaling pagdating effective for perfect setting. Maybe I'll just campaign for it, for its approval among the Visayan. Acceptable because of the, hindi ka naman talaga ako pure Cebuano. Then I will campaign for it. And after, if this passes, pagkaroon ng election, I'll be the first to. Hindi ako tatakbo. Mamili na kayo ng Maranao. Ayaw si Brabso gusto ng presidente. Bahala kayo dyan. Ako, mag-retire na ako. Kasi I have done my share of nation building. Ito na lang inaalalayan ko. Just to avoid extremism because it is not our idea. Kung nanggaling dito yan, the cause originated from here, and it is original to us, I will be the first to call upon the Moro people to a total rebellion. Huwag tayong pumawag ng ganito. Sige. Whatever may, how long it may take, whatever are the costs. Kasi hindi ito talaga para sa atin. Ako, I'm ready to open up again, Holo. I'll convince the BIR Congress to open Holo for the resumption of trade. Ang experience ko dyan sa distribution ng farm, is hindi ako magbigay ng mga karabaw. Kasi ang karabaw, basta sa katagal ng tingin mo, sa karabaw, masarap magkain ng karabaw ngayon. Kaya sa Marilog, pagsabihin, sige lang, bahugi lang yan, sige pakainin mo kay malapit na ang pista. Bigyan ko lahat dito, traktor. Kung may pista sa inyo, kit-kita ng traktor diya. Hindi lang ito sabihin mo sa inyo, lahat ito, lalo na ang mga Kristiyano, mahilig man sa pista. May pista ni may pista ni Santo Josefo, Santo Fernando, Santo Rodrigo. Ay, nako. So, ang aking is yung milk cow, yung mga taga Davao, I bought so many cattles. Dinistribute ko. Carabao, ganoon rin. Yawon eh. Yung namang baka is
many of the children, pag kinuha ko binili ko yung gatas. So I had it distributed in the public schools. And if any child would want to drink milk, problem is, pag inom ng nagtatae because of lactose intolerance. Hindi na sanay sa... So the nearest to a mother's milk, a human being's milk, is yung goat. So yun ang Plus yung my experience nga dito sa aking lugar dyan sa Carmen, yung dyan ako nag-hunting. May maliit na bahay ako dyan sa Midsayap, Carmen, boundary. Ang sheep, yung may mga wool na brown na imported, hindi talaga mamatay, baski latiguhon mo kalima mo buhi. Pero ang kanding, patay. So you cannot buy those imported ones. They cannot survive the environment because wala sa kanilang DNA ang the kit for survival. Wala sa genetics nila. But ganon siguro ko. If I'm going to give you a tractor, I must see to it that I must give you a land first. Puro ito sa wala dito. Kaya itong lahat nandito, hindi ito kailangan ng kambing. Bigyan ko kayo helicopter, aeroplano. Kaya, gawa ko kayo. Yun yung sa maliliit. Tayo, whatever good that you're doing na gives you money, go ahead. So, mga kapatid ko, I pray that we can sort out the things. I want it done before the end of the year. Sabi ko kay Bebot, huwag mo itong patagalin kasi pag namatay ako dito, mahirap ang kausapin yan. Even the trust. Pag walang kumpiyansa lang, kasi they have been used to, binubulak kasi ng over the years. Iba naman ang nangyayari, so hindi yan basta-basta mo madala. The fact na kung papayag ito, they will follow because that is for their own good and for the good of everybody. And that's it. It's nothing to do with personal alliances, loyalty. I do not need it. But what you should understand from me, at believe me, na gusto ko talagang mangyari yung dapat mangyari, and that is semblance of your territory, your governance, and the happiness of the Moro people. Maraming salamat po.